Magandang umaga po kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chat-Chat, sa mga kababayan po natin. Opo, and thank you for your time. Bago po itong, may tanong kasi si Chacha tungkol dito sa mayor ng Bamban. Unahin ko lang po ito. Na naman po may mga ugong-ugong, agam-agam dito ho sa 465 million pesos na inyo pong kontrata para sa online voting. Ano ho ba ang latest dito kung bakit meron po na naman kasing mga umaangal? Ganun po talaga, Sir Ted. Siyempre po sa isang procurement, lagi pong may magre-reklamo, lalo pat hindi na pagbigyan o yung disqualify. Sa kasalukuyan po, wala pa pong binibigay na award ang Commissioner Election sapagkat ongoing po yung post-qualification namin. Ibig sabihin, yung mga sinabmit na dokumento noong nag-qualify na entities ay nire-review, inaalam mabuti at pinupuntahan pa nga yung mga opisina upang alamin kung tama yung mga deklarasyon. So, yung pong sinasabi na bakit na i-award sa pinaka-lowest na offer, una po yung kasi ang batas. Pero number two, wala pa po kami nabibigay na award as of today. Wala pa pong recommendation yung aming Special Judicial Awards Committee. Okay. Are you on time? Kasi po malapit ng election period, Chairman. Opo, on time pa rin po tayo, Sir Ted. Ang pinaka-importante naman talaga nung una, yung makina na gagamitin sa bawat presinto. Pangalawa naman po yung transmission na tapos na rin po kami. Ito po tungkol naman sa overseas voting, yung ating sistema na gagamitin. Kaya po medyo mababa yung amount, yung presyo na naandyan po at nagkaroon ng ABC. Kung sakasakali po, hopefully, Sir Ted, before the end of May, baka matatapos na po tayo para makumpleto na yung procurement natin. Yung po mga accountable, yung mga supplies natin, ongoing na rin po yung procurement natin, matatapos na rin po tayo bago matapos ang Mayo na ito. Okay. Kailan po ang official na simula ng itinatakda nga po na election period? Officially po, Chairman, dito nga rin po, relevant po doon sa last day ng filing ng Certificate of Candidacy by October. Sir Ted, talaga po kasi nakalagay sa batas, 120 days before the election. So technically po, ang election period po natin ay magsisimula pa lamang sa Enero. Bagamat, sinasabi rin po ng ating batas, yung Republic Act 9369, yung automation law, na dahil nga sa iimprenta na mas maaga yung balota, kaya po ang ating pong filing ng candidacy ay mangyayari ng October 1 to 8. Kita niyo po, Sir Ted, October 1 to 8 ang filing ng candidacy, and yet ang election period ay magsisimula pa lamang sa Enero. Yung po yung sinasabi natin na mukhang inconsistency sa ating umiiral na batas. Pero wala pong choice ang COMELEC. In fact, may decision ng Korte Suprema dyan, yung Peñera versus COMELEC, na again, ang purpose talaga ng early filing ng candidacy ay para lang po makapag-imprenta kaagad ang COMELEC ng mga balot. Okay, so ang last day po ay October 8 ng filing ng Certificate of Candidacy sa lahat ng position sa midterm election. Nangangahulugan ho ba, Chairman, na kapag ako ay mag-file ng Certificate of Candidacy ko, example lang po, no, bilang mayor or congressman o senator, maaari pa ako magprograma? Maaari pa ho ako magkaroon ng exposure sa pelikula, sa maging sa teleserye, sa telebisyon, sa radyo, Chairman? Sir Ted, so pasensya na po kayo kung mag-i-express ako ng sentimiento personal. Yes po, unfortunately, sapagkat yung po ang nakalagay sa ating batas. In fact, ang imposition po talaga sana ng inyong lingkod, baka pwedeng pagka-file ng candidacy. Siyempre, kandidato na nag-file na ng candidacy na ando na intensyon, dapat kandidato na. Kaya lang po, ang sabi ng batas po kasi yon, na sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period, which is, in the case sa national position, Sir Ted, February, dahil 90 days for the election. In the case of the local position, 45 days before the election po yun. So, yun po, ang kasi sabi ng Korte Suprema, ang ponente po ng desisyon dyan, si Justice Carpio, wala rin sila magagawa sapagkat yun po ang mandato mismo ng probisyon ng batas. And of course, ang COMELEC ay magpapatupad lamang ng batas natin. Kahit pa nga, nag-file na sila ng kandidatura nila ng October 1. Okay, sige po. So, kung ako po'y mag-file ng Certificate of Candidacy po sa national position, pwede ba ho akong i-substitute during mismo the start of campaign period? O pwede ho ba akong tumakbong senador nung nalaman ko na malabo akong manalo, pupunta ako sa pinanggalingan kong party list? Paano po ito? Sir Ted, ngayong Miyerkules na darating, atin pong
ipopropose na sa ating Commission and Bank ng inyong lingkod. Wala na po tayong substitution na papayagan. Paninindigan po natin yan. Maliban na lang kung ang palitan ay mangyayari sa October 1 to 8 ng filing ng candidacy. Pero after po ng 8 ng Oktubre, hindi po natin papayagan ng withdrawal with substitution. Kasi po dati-rati, Sir Ted, kung natatandaan nyo, yung mga nakakalipas na panahon, merong 1 buwan pa na palugit na binibigyan pa ng pagkakataon ng komisyon para makapag-isip-isip o makapagbago ng kanilang desisyon yung mga kandidato. Kaya more or less mga November 15, pinapayagan pa yung withdrawal with substitution. Ang tanong natin, saan ang gagaling yon? Ano ang provision ng batas? Technically po, wala namang nakalagay. Lumalabas parang nasa COMELEC discretion yung desisyon. So kung ganun pala, nasa ating discretion din kung papayagan o hindi ang substitution. Kaya po, ang ating pagkukumbinse sa Commission and Bank, hindi na natin papayagan ng substitution kung ang dahilan ay pag-withdraw. Maliban na lang po, Sir Ted, kung ang dahilan ay kamatayan o disqualification, pwede magpalitan yan hanggang sa araw ng eleksyon, sa hanggang tanghali, provided na yung papalit ay same family name at belonging to the same political party. Hindi pa pwede ang independent. Ang independent candidate po talaga, hindi pwedeng mapalitan, Sir Ted, ano man po ang kadahilanan. Okay. So, basta po ang last day ay October 8 ang sinasabi ho ninyo. Yeah, tama po kayo, Sir Ted. Kung nag-file sila ng October 1, nagbago pag-iisip nila sa kahit anong posisyon o nagpalitan, pwede po hanggang October 8 lang. Yung talaga yung date ng filing ng candidacy. Pero after October 8, wala na po tayong palitan. Lay the cards on the table. Wala nang ulahan sa mga kababayan natin para din makapag-finalize kami ng list of candidates. Take note po, Sir Ted, kung gaano kadami ang bayan at syudad sa Pilipinas, ganyan po magkakaiba ang ballot phases natin. Ganun po kadami. Kung 2,000 po yan, 2,000 ballot phases po ang ihahanda ng inyong Commission on Elections. Okay, sige po. Sir, so ito kasi very critical and crucial doon sa presidential election. So that will be the policy kung aaprubahan po ang inyong panukala. Kasi nangyari po ito ng panahon ni Pangulong Duterte, di ho ba, no? Nag-substitute po siya dito kay Ginoong Dino. So yung po ang mga senaryo na gusto ninyo hindi na maulit. Tama po, Sir Ted. Kahit po nung bago pa mag-2016, nangyari na rin po yung mga ganyan, nagiging inconsistent ang Commission on Elections. Yung po ang kadahilanan kung bakit isinususog na rin natin yung pag-revise o pag-amend ng provision ng saligang batas na dapat po ng ating umiiral na batas, yung Omnibus Election, kung na dapat po ang palitan ay tungkol lang sa death, disqualification, or incapacity. Pag incapacity, either mental incapacity or physical incapacity, pwede po yun. Pero yung withdrawal, tanggalin na po natin dapat yan bilang ground for substitution. Okay, sige po. Yan po inyong ipapanukala sa Commission and Bank sa inyo pong meeting on Wednesday? Yes, Sir Ted, para po ma-finalize na rin namin yung ating calendar of activities para sa week na to, hopefully mailabas na natin para habang mas maaga din yung informasyon, education information sa ating mga kababayan. Kung hindi po sumang-ayon ang mayorya sa ANBank, yun na po yun. The practice will remain. Yes, Sir Ted, pero more or less po, Sir Ted, approved na po yung principle, nakausap na po natin yung mga kasamahan natin sa Commission and at they fully agree doon sa ating posisyon sapagkat sabi nga nila tama na at dapat nang mahinto yung mga ganyang klaseng mga panlalanse, panlilinlang sa ating mga kababayan. Kinakailangan kung tatakbo kung talagang desidido ka na maglingkod sa sambayanan, diretsahan na, hindi yung magpapatumpik-tumpik pa, magdadalawang isip pa, file na kung file ng candidacy. Opo. Sa party list po, kailan ka maglalabas ng official list na po na final para po sa eleksyon? Sa kasalukuyan po, Sir Ted, kami po ngayon ay nagtatanggal ng mga party list na organizations na hindi nakakaroon ng 2% sa magkasunod na eleksyon. Sa kasalukuyan din po, meron tayong 200 mahigit, Sir Ted, na nagpapa-accredit sa atin sa party list at mahigit na pong 100 yung nadidismiss namin dyan at more or less po, wala mga 20 organization pa lamang yung na-accredit po natin. So, umasa po kayo na bago po matapos more or less ang June, may listahan na rin po tayo at hinaghihintay po kami, Sir Ted, nung desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na kung saan meron po kasing nagpalitan ng mga nominees pagkatapos ng eleksyon. Ibig sabihin, nagkaalaman na kung sino nanalo, tapos biglang nag-resign yung 1 to 5. Nakalagay po kasi sa batas, kapag naubos ang lahat ng pangalan sa listahan, ay may karapatan ang party list na magdagdag at mag-submit ng listahan sa COMELEC. Ang issue po ngayon, kung ganun,
hindi pa makatotohanan yung sinabit na listahan, pero pwede pa lang nakatago muna yung mismong tunay na kandidato, tapos pag nanalo, tsaka lang magpapalitan. Hinihintay po natin ang desisyon ng Korte Suprema sa ganyan sapagkat napaka-importante yon. Dapat po kung walang palitan sa national and local candidates, dapat po wala na rin ganung palitan sa mismong party list. Yan po, alamin natin kung yan po ipapayagan ng Korte Suprema. It is now pending. Ano po ang titulo ng kasong ito? At ano itong particular na party list na ito? Yung po, Sir Ted, kung natatanda yung dati naming COMELEC commissioner na kung saan po kasi nag-resign yung 1 to 5 after the election at kung saan po bigla po nagkaroon ng palitan ng mga bagong nominees at siya po ay lumalabas na number 1 na nominee po and therefore kinakailang maproklama bilang congresswoman. So you're talking about the Guanzon case? Yes, Sir Ted, tama po kayo. Opo, it's pending now in the Supreme Court. Pero yung bang facts noon kakaiba dito sa mga nangyari ngayon na meron pong tumakbong party list, natalo yung party list niya, siya ang naging nominee nung nanalong party list? Is that the same facts? Kasi yun di pong aking next question eh. Ito ba'y talagang batas o rules lang po ng COMELEC dahil sa nagiging katawa-tawa ang party list? Meron pong isang gustuhong maging secretary na deny siya hindi siya na-aprobahan and then all of a sudden yung kanyang party list na siya bumaba sa party list, naupo ngayon sa party list, pinag-resign po yung mga nakaupo doon, may tumakbong party list, natalo siya, yung kanyang party list, pero siya umupo doon sa nanalo. Ang gulo eh. Pareho ba ho ito? Magkaiba po, pero mukhang alam ko po yung nababanggit yung kaso na yan. Pero ganito po, Sir Ted, kasi talaga pong batas. Ang nakalagay po kasi sa batas, sa Section 15, ng Republic Act 7941, yung party list law natin na certain almost 30 years na hanggang ngayon ba naman walang pagbabago man lang kahit isang probisyon. Ang nakalagay po doon, basta ikaw ay meron pong 3 buwan na membership doon sa mismong party list na ito, ay pwede ka na pong maging nominee. And wala pong binabanggit na dapat ay hindi ka naging nominee nung dating party na ibang party list bago ka maging nominee dito. Basta ang importante, meron kang membership doon sa party list ng at least 3 buwan bago ka maging nominee. So, maaaring pong yun ang loophole, yun ang gray area na naa-avail. Aalis sa party list na natalo. Pagkatapos, after several months, magme-member dito sa kabilang party list at dapat pagkatapos, yung party list na yan, magre-resign yung ibang mga nominees tapos tsaka isasubmit sa yung listahan ng bagong list na kung saan nandun ngayon yung pangalan nung dating nominee nung natalong party list. May tanong po si Chacha, Chairman, ha? Oo, at palagay ko, mahaba-habang usapan yan. I think meron yata kayo ngayong flag ceremony. So, Chacha, itanong muna yung gusto mong itanong. Chairman, good morning po. Good umaga po sa DJ Chacha. Yes, mainit po ang usapan ngayon dito po sa citizenship at iba pang issue kaugnay nitong Bamban Mayor na si Alice Guo. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga listeners and viewers natin, ano po ba ang requirements muna sa pagtakbo bilang isang mayor o sa isang lokal na munisipalidad? Ma'am DJ Chacha, number 1 po, sinasabi, kinakailangan siya ay citizen of the Philippines. Number 2, must be at least 21 years of age kapag ka-munisipyo. Number 3, able to read and write. Number 4, must be a registered voter. At number 5, must be a resident of the place for at least one year o isang taon bago ang eleksyon. Yung po ang sinasabi ng ating batas, ang Local Government Code. Kasama na po ang konstitusyon natin. Oo, nagbabasa nga po tayo dito sa mga reklamo nitong ilang mga netizens kung paano daw po ba ito nakalusot kung maraming red flag sinasabi ng mga senador dito kay Mayor Alice Guo. Pagka po ba nakapagpasa na ang isang kandidato ng mga requirements para sa isang local elections, hanggang saan na lang po ang pupwedeng gawin ng COMELEC? Hanggang saan po ang jurisdiction ninyo? Ma'am DJ, simulan po natin. Ang dinidiscuss po lagi kasi filing ng candidacy, yung pong pagpa-file muna bilang registered voter. Apparently, kung nababanggit yung personalidad, ay nag-file ng kanyang application para maging registered voter ng April 2021. Take note po, April 2021, ang election ay May 2022. Ang problem po, ang nakalagay naman sa batas natin, kapag ka nagpakita ka lamang ng isang government-issued ID, pwede ka na marehistro, maliban na lamang kung may mag-o-oppose o may question sa'yo. So wala po nag-question o nag-oppose sa kanyang application for registration, kaya po siya naging registered voter. Una po yon. So number 2, yung pagiging kandidato po, alam niyo po kasi ang role ng COMELEC
ay ministerial lang talaga ang duty namin sa pag-file ng Certificate of Candidacy. No choice po kami, so long as accomplish yung lahat ng pinangabulangko doon sa COC sa form, tatanggapin po namin yan so long as yan ay under oath. Wala po kaming diskresyon na i-refuse dahil una, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin alam kung ano yung taong yan, yung personalidad. Million po ang ating mga Pilipino, 68 million ang botante, pagkatapos yung kandidato, kalahating milyon sa buong Pilipinas. So hindi po namin alam kung sino yung citizen or not. Therefore, sabi po ng batas, kinakailangan may isang registered voter, whether kandidato o hindi, ang magpa-file ng disqualification or cancellation ng candidacy ng naturang kandidato. At may period po yun, 25 araw pagka-file ng candidacy. Pag walang nag-file, ay hindi na po pwedeng file ng disqualification o yung tinatawag na cancellation ng candidacy. Apparently po, dito sa nabanggit nyong na-elect na mayor, wala pong nag-file ng disqualification laban po sa kanya or cancellation ng kanyang candidacy. And take note din po, nakalagay din po sa batas at desisyon ng Korte Suprema, wala pong power ang COMELEC na magmoto proprio disqualify ng kandidato base sa age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, able to read and write. Oo. Yun po mga ipinapasang requirements itong mga gustong kumandidato. Gaano po kabusisi naman ang COMELEC dito kung yung mga naipasang requirements ay legit or hindi? May ano po ba yan? Parang cross-checking halimbawa kung nagpasa sila ng mga IDs and all that dun sa mga ahensya na may kaugnayan dito? Ma'am DJ, ang nakalagay lang po sa Section 74 ng Omnibus Election Code, form lang po ang ipapasa sa atin pag nagpa-file ng Certificates of Candidacy. Maliban na lang kung nag-renounce ng kanyang citizenship, yung foreign citizenship, at nag-iisa na lang ang natitira, i-attach yung affidavit of renunciation. Pero halimbawa po, naalala niyo po, nag-require ang COMELEC na dapat merong drug testing certificate. Dineklara po yung constitutional ng Korte Suprema sapagkat violation daw po ng saligang batas dahil nagdagdag ang COMELEC ng requirements o qualification na wala naman sa saligang batas. So talagang form lang po dahil may declaration po doon at yun po ay under oath. Therefore, kapag ikaw nagsinungaling, lalo sa age, sa iyong citizenship, at napatunayan yan dahil may nag-file ng disqualification, pwede po rin yung maging ground ng perjury or falsification. Okay. Yun po. Ang hindi mo maiklaro pa muna, Sir, po, yung Filipino citizen, yan, pakiklaro po, in the case of a municipal or city mayor, go ahead po, o maging gobernador, local officials kumbaga, go ahead po, Chairman. Sabi po ng ating batas, must be a citizen of the Philippines. So whether natural born or naturalized, pwede po makatakbo sa local position. Hindi po katulad sa presidente, vice-presidente, senador at congressman, nakalagay po, must be a natural born Filipino citizen. So sabi naman po ng Constitution, sino ba ang natural born? Ang natural born Filipino citizen are citizens of the Philippines from birth na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon o kahit anong petisyon para siya ay maging citizen. Yung po yung nanay at tatay Filipino at or pinanganak sa Pilipinas bago ma-promulgate o mainak ang ating saligang batas. Ayun, so klaro po yan. Si Justin Brownlee technically, dahil siya naturalized, pwede tumakbong mayor or governor. Yes. Tama po yun, Sir Ted, dahil po nakalagay lang sa local government code, I must be a citizen of the Philippines. At saka rehistradong botante, 1 taon bago maghalalan. Tama po, Sir Ted. At siyempre po, dahil sa na-elect na ngayon, yung naturang personalidad, wala na pong jurisdiction ng COMELEC. Kung sakali lang po sanang may nag-file ng disqualification kahit nanalo yung kandidato, hindi matatanggal ang jurisdiction ng COMELEC, pwede pa rin kami magtanggal ng nakaupong local official. And the only legal remedy here, ay mag-file ka ng quo warranto against the official to question, ano ang karapatan mo kung bakit ka nandyan. Tama po kay Sir Ted, at usually po nakalagay sa Section 66 ng Rules of Court, dapat po ang magpapile ay ang Solicitor General to question the eligibility. Tatandaan po ng mga kababayan natin, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, yan po ay tuloy-tuloy na kwalifikasyon. Anytime na yan ay mawala, kahit ikaw ay nanunungkulan, pwede ka pong patanggal sa iyong pwesto. Lalo pa, bigla kang nawala ng residency. Dati, diyan ka nakatira, lumipat ka, pwede kang patanggal. Dati, Filipino citizen ka, yung pala, bigla kang naging foreign citizen, o pwede kang matanggal. Continuing qualification po, yung mga dalawang requirements na yan. It's only the sole gen, wala na hong iba pa na maaari pong magsampa ng kaso sa hukuman na against this particular mayor?
dapat po sana yung natalong kandidato pwede siya mag-file ng tinatawag na petition for quo warranto, Sir Ted. Kaya lang po yung petition for quo warranto na binabanggit ko ay pwede lamang i-file ng natalong kandidato 10 araw pagkatapos ng proklamasyon ng kandidato at ito po ipafile dyan po sa Regional Trial Court. Katulad din po ng protesta, Sir Ted, na may 10 araw na period para ma-file ang protesta sa RTC. Kung hindi po, wala na po jurisdiction kahit ang korte. Okay, so it's only the Solgen who can. Yes po, Sir Ted. At nangyari na po yan kung natatandaan nyo sa dati nating punong masistrado na kung saan na-question yung issue ng eligibility at ang na-file po ay yung tinatawag na quo warranto at ang Solgen po ang nag-file po niyan. So technically po and legally speaking, kung ito pong mayor na ito ay may pineke na mga dokumento sa kanyang citizenship o nagpaghain po ng dokumento as required by COMELEC, maaari siyang kasuhan lamang ng kaso pong falsification under our criminal statute? Criminal, opo, sa criminal law or pwede rin naman na perjury kung talaga mapapatunayan na ito ay nagsinungaling doon sa kanyang deklarasyon. Na kung saan, therefore, kung magkakaroon ng desisyon sa criminal, magagamit din naman yan kung sakaling tatakbo muli dyan po sa 2025 election. At take note po, again, October 1 to 8 naman ang filing ng certificates of candidacy. Okay, so meaning hindi siya maaaring maalis sa pwesto maliban po kung mayroong co-warranto petition ng Solgen at kung meron po maghahabol dito sa pamemeke, kung meron man nangyari, kasong kriminal na maaari din po ikakulong kung sakasakaling makumbik ito, hindi ho ba? Pero hindi ito magiging dahilan para alisin sa pwesto. Tama po, Sir Ted, pero pwede rin po basihan ng isang administrative case sa Office of the Ombudsman or administrative case sa Office of the President. Okay, sige po. Sa maliwanag yan. So Chairman, salamat na marami po sa inyo pong panahon na binigay sa aming programa. Mabuhay po, sir. Thank you. Mabuhay po kay Sir Ted, DJ Chacha, mabuhay po kayong lahat. Yun ho ang ating edisyon ng Legal Basis Today. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.